Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber. Tingnan natin yung mga magaganap o mangyari sa natin araw ng August 2025. Aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, kabayan Taurus, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, energy reading ha. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo. May nakikita ako sa'yo na new journey or you starting a new beginning into your life. Ay, may dalawa kang 29, no? Maaaring mangyari ito this month, by the next month, or next year sa iba sa inyo, or may mga tatahakin na talaga kayo na new beginning sa buhay niyo. May mga new projects sa iba, new creativity, or magkakaroon ka ng mga mental clarity this time, may mga pupukusan ka na maaaring sa iba is may malalaman kayong katotohanan, idea, something ganun, or meron kayong isang sitwasyon na bago na doon ka na magko-concentrate or inspirations, ganyan. There's a new, this a breakthrough para sa iyo, no? Pwedeng opportunities, any situation na, kasi andun yung iba, inspiration in life, ganyan. Meron tayong Cancer, Leo, Libra, Gemini, at Virgo. Sabi sa inyo, may mga alaga kayong hayop. Yan. Feeling emotion, yes, is coming sa iba sa inyo, or pwede rin sa iba na magkakaroon ka lang ng reflection from the past situation. May mga isip-isipin ka, illusioning, or the dream situation. May babae, pwedeng ikaw or someone is nagkakaroon ng emotional. Pwede rin na, kasi dalawa siya, no? Kung sino man siya sa buhay mo, kapatid, karelasyon, ikaw, or someone connected sa'yo. Hando naman yung loyalty. May mga taong loyal no? There's a person na hando yung loyalty niya, or you are loyal dun sa tao na yun, or hando yung pagiging loyal mo. Pero, sana walang nagsisinungaling. O maaaring feeling emotions lang. Ay, hindi, may nagsisinungaling Kahit anong gawin ko, may nagsisinungaling. Pwede rin ikaw, masikreto ka lang, no? O may nililihim ka lang. Magkakaroon ng, handito ka sa sitwasyon mo na may mga sitwasyon na nahatak ka ng nakaraan, no? Or may mga sitwasyon na iniisip ka from the past situation. Ganyan. May mga gusto ka ng panindigan sa sarili mo, pero maaring pinag-iisipan mo pa siya talaga kung dapat ba, kinakailangan ba, o nararapat ba. Maaring gano'n sa iba sa inyo. Maaring magulo yung isip ng iba. May mga conflict, malaki man o maliit. Magkakaroon ng mga debate. Then also, may mga someone's abuse. May pang-aabuso. Pwedeng may tao na mga abuso sa'yo, or you abusing yourself, or there's an abuse situation. There's a hard work din. Ako na nakikita sa'yo. Siguro, when it comes sa attitude na isang tao, or sa sarili mo, vice versa, o kanino man yan, nahihirapan kang intindihin, o nahihirapan kang unawain yung bagay na yon, o yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. No? Maring you want to structure, siguro handin yung you want to structure a situation or any na gusto mong gawin, pero naguguluhan ka. Maring ganun. O kaya, i-delay mo muna siya. Nagkakaroon sa iba sa inyo ng, maring naguguluhan ka o pinag-aaralan mo muna siya, no? Sa iba sa inyo. Maring kailangan mo muna siyang alamin, pag-aralan, pag-isipan. Kumbaga, baka sa iba sa inyo, kulang pa kayo sa kaalaman, no? Na dapat alamin yung mga bagay-bagay. Siyempre, iba rin sa inyo, thirst of knowledge. Maring mga kailangang, want to reveal something,
Maaaring ganun, yung mga gusto kayong alamin na mystery, unknown situation. May sikreto ha, may taong may sikreto. Tulad ng sabi ko kanina, baka sa inyo is may mga aralin kayo o may dapat kayong pag-aralan, pag-isipan. Damon-damon ang damon. Pareho. Diba? And then, syempre, pain. Meron ka rin daw mararamdamang pain. Ganyan. Kung sa mga aspect, pwede sa ano, kung sa aspect mo, pwede yan sa ano, physical activity, pwede sa trabaho mo, pwede sa kaiisip mo, ay nakakapagod naman talaga. Painful talaga, di ba? Yan, may mga pain situation daw ako na nakita sa iyo. Sa woman, siguro may mga quarrel, quarrent, or mga pag-uusap na ikakalungkot mo. Aring ganun. Yun. May delay, ano? Sa iba sa inyo, may delay situation. Ako nakikita. May i-delay ka o may madi-delay situation, ganun. Anong energy ni Taurus? Sa iba sa inyo, iba sa inyo nagta-tarot reading kayo, no? Maybe you are a tarot reader or mahilig ka magpatarot, ganyan. Or mahilig ka manood talaga ng mga ganito. Dito, may tao dito na nagpapatarot about sa'yo. Inaalam niya yung estado mo. Inaalam niya ikaw. Meron. Baka ikaw ito or siya. Kung hindi ikaw ito, siya to. May taong ganun. Nire-research ka niya. Ay inaano ka niya, pinapa-read ka niya. Tingnan natin. Energy ni Taurus. Di ba sa inyo, inspired kayo? Or maybe you inspired with something? May mga new inspiration, may mga iniisip, feeling emotion, may ini-imagine kayo no? May mga papuri din ako na nakikita. Hindi ko alam kung may mga pupurihin ka, may pupurihin ka bang tao, or may tao na pupuri sa'yo. May papuri. Yun na nakita ko dito. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is, mas more siyang mag-growth, yung inyong intuition. Yun na nakikita ko dito. You need to commit lang, no? Siguro kailangan mo mag-meditate, mag-aral pa ng more, kung kinakailangan, kung gusto mo, talaga. Yung baka iba sa inyo, gusto nyo talaga mag-tarot reader, ganyan. Kung gusto mo talaga, you need to commit. Huwag mo i-delay. Diba? Mag-aral ka, pag-isipan mo. Pero kasi minsan kasi when it comes sa tarot reader, iba kasi yung experience when it comes to a tarot reader. Yung iba kasi, yung, ano Tagalog na? Zizen, yung kusa siyang lalabas. Yung iba kasi ganun. No, yung iba, pinag-aaralan nila. Yung iba kasi, yung iba may sinasabi silang chosen one, yung mga ganun. Yun. Pero ikaw, kung gusto mo, kasi may gustong mag-aral dito ng tarot reader sa inyo. O pwede nagta-tarot reader ka na rin. Baka kailangan mo pang pag-aralang maigi. Yung mga gusto. Tingnan natin ang energy mo. Baka pinag-iisipan ng iba, no? Energy ni Taurus. May mga allies, friendship, ako nakikita. May susuportahan ka raw? O may taong susuporta sa'yo? Energy mo, you are worrying something, sa nakikita ko dito. Parang may wino-worried ka. Pwedeng sa trabaho, pwede sa pera, ganyan. O any situation, you are worrying something. Energy mo rin, nagkakaroon ka ng limitation tulad ng sabi ko, di ba may delay. Ganyan. Maari din na namamanipulate ka ng sarili mo o ng sitwasyon. Ganyan. May mga sitwasyon na maaring hindi kayo nakakatulog, stress, depression, anxiety, o kaya may insomnia kayo, o kaya naman palagi nananakit yung ulo nyo. Maari din na nahata kayo ng nakaraan, ganyan, sa iba sa inyo. Ang energy nyo, may mga ini-illusion kayo Yun na nakikita ko. You illusioning something. Nagkakaroon ka ng pagdududa
sa isang tao o nagdududa ka sa kakayahan mo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Another message, ang nakikita ko dito, may tao dito na, iba dito nahata kayo na nakaraan. May tao dito na, hindi ko alam kung napapansin mo siya. Pwede kasi sarili mo. Pwedeng sarili mo, nililing lang at tinadaya mo yung sarili mo. Pwede naman sa iba is, may tao kasi dito na may pangliling lang. Nangliling lang, manliling lang, may panliling lang. Kung ano dun sa words na yun. No, yun. Yun na nakikita ko dito. Mabait naman siya dito sa card ko. Mabait siya, pero hindi mo mapapansin na may something or may hidden potential sa sayo. Yun na nakikita ko dito. O baka naman ikaw ito. No? May tao may hidden potential dito. May tao na hindi mo mapapansin eh. Sana mag-trust ka sa intuition mo dito ha. Mag-trust ka lang. Basta nangliling lang siya. Pwede na nagdududa ka na sa kanya. O kaya naman ay nagdududa siya sa'yo, vice versa. Anong parating kay Taurus? Parating kay Taurus. Okay. Kailangan ba ng ganun umaangat? The Sun and the Sun? Universe, i-explain mo sa akin to. Bakit po? Ano ba yun? Okay. Parating sa'yo. Ang parating sa'yo, ang nakikita ko sa iba sa inyo, Taurus, you're hiding your feelings. Kumbaga, sa kabila ng iyong mga ngiti, sabi ko, parang ano lang, sa kabila ng mga ngiti mo, itinatago mo yung lungkot mo. Yun sa iba sa inyo ha. Yun na nakita ko. Kumbaga, pinipilit mong magpakatatag at pagiging matigas, no? Pero deep inside, may mga iniisip-isip ka, may sadness ako nakikita sa'yo. Yan. Kumbaga, may mga pwedeng, there's a Zorro, o kaya may mga false impression situation na hindi ayaw mo malaman ng iba, di ba? Parating din kasiyahan. Tulad na sabi ko kanina, di ba? May mga kasiyahan na magaganap o mangyayari. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. And then, may pagpapasyahan ka o may mga didesisyonan ka daw into your life, siguro about doon sa kasiyahan na yon, or magkakaroon ka ng enlightenment in a situation, ganyan ang parating sa'yo. O sa parating abundance coming sa iba sa inyo, magkakaroon ng abundance, or may mga sitwasyon na kailangan ng tumahak ng another path. Kasi nakikita ko dito, may pagtahak ng bagong path sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. May tatahakin ka. Maaari magkakaroon ng enlightenment, ganyan. Or nahandun ka sa situation mo, kasi may sadness din eh. Tulad ng sabi ko, di ba, may sadness. May sadness din. You want to withdraw, or you want to skip, or you walk away with something. Pwede rin na may mga iniiwasan ka, or may taong umiiwas sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. May taong nagsisinungaling ha, tulad ng dito. Yan. May taong nagsisinungaling. May tao, hindi to rin kasi may tao na wala siyang nais o gusto sa'yo, or walang nasa, or kumbaga, hindi kita kaibigan, hindi kita mahal. Pero, kumbaga, handun nga yung pangliling lang eh, no? Kumbaga, kunyari concern siya, kunyari okay siya, pero hindi. Ganun dito din dito. May tao na nagsisinungaling, lying, dishonest. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng sa sarili mo, dishonest ka. And, or, pwede rin pwede rin yung isa sa karelasyon mo, or magulang. Pwede rin yung boss mo, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Merong parating, may mga tensyon na hindi pa tapos eh. No, dito sa nakita ko to, sa iyo.
may pagmamatsyag ako nakikita. Universe, explain mo sa akin to. Yun nga rin po sabi ko. Kasi yun din yung nasa isip ko. Kinonfirm ko lang, tama ba yung nasa isip ko? Sabi dito, siguro iba sa inyo, yun nga, meron kayong mga bagong sisimulan o magtatry ka ng new path, ganyan, or magkakaroon ka ng clarity sa pagpapapasya, kung ano yung pupukusan mo, kung ano yung didesisyonahan mo, o ano yung gagawin mo into your life. Pwedeng project, pwedeng new destination, pwedeng new journey in your life na doon sa sitwasyon na yun. Ang nakikita ko dito. And then also, may nakikita rin akong document and papers dito. So, nakikita ko dito. Hindi ko alam in what way yun. Baka may mga asikasuhin ka, dapat alamin, dapat isulat, o ano man yan. Na papers and documents. Anong dapat iwasan ni Taurus? Baka may dapat kang gawin when it comes to papers and documents. Dapat iwasan ni Taurus, universe. Ano yun? Dapat iwasan? Okay. Okay, dapat mo daw iwasan is not to start a new beginning sa buhay mo. Yan, iwasan mo yung, syempre, magkaroon ka ng insecurity. Diba? Kasi, yan, inayos ko lang yung pa ako. Ipit kasi. Yan, magkaroon ka ng insecurity. Kumbaga, may, ano yan panapanahon. Kumbaga, iwasan mo is not to keep moving to reach your goal. Iwasan mo yung mga tao na sinungaling, mapanglinlang, ang mandaraya, disloyal. Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo is not to follow your heart. Kumbaga, create an idea to make it real. Ganun. Sinasabi dito. Iwasan mo yung magkaroon ka na doubt in a situation. Sinasabi rin dito na hindi masamang maging makasarili. Kung alam mo na ikakaganda ng buhay mo yan in the future. Sinasabi rin dito. Iwasan mo yung, syempre hindi ka mag-ipon ng pera mo. No, iwasan mo yung natatrust your intuition. Yung maghihintay ka lang na magbago yung destination mo, iwasan mo yun. Yan. You need to release or you need to sacrifice din kasi sa mga bagay-bagay ng buhay, gamitin mo yung talino mo, yung karunungan mo. Make a plan, make a new strategy or new perspective in life. Iwasan mo yung, kasi baka may sakit ka, no? May taong may sakit, lalaki, maaaring ikaw or someone, yun na nakikita ko. Kung magpa-doktor kayo. Kung gusto niyo pa humaba yung buhay niyo, okay lang. Mas good yun. Kasi may parang, hindi siya sa Taurus Leo ata yun. Sabi niya, kasi parang may ganito rin, may lumabas din na ganito. Sabi niya, ay sus, kung time mo na. Sabi niya ganun. Kung mamatay ka na. Parang ganun sabi niya ata. Sabi ko, ayaw niyang humaba yung buhay niya. Parang gusto ko tuloy sabihin sa kanya, di kumain ka ng mga sweet, mga maalat, yung mga bawal. Di kapag time mo na. Gusto kong patulan no? Kaso nagtigil lang ako. Kumbaga parang wasting time. Kasi ang kitid ng utak. Kumbaga nandi nasa isip ko. Kayo, kung gusto niyo humaba yung buhay niyo, nasa sa inyo yun, di ba? Ano ko din sa inyo. Kasi baka may ganun sa inyo. Kung gusto mo na maging very careful ka sa health mo, mas good, syempre, di ba? Alam naman natin na mangyayari yung mga dapat mangyari. Pero syempre, mas maganda pa rin na may ginawa ka para sa sarili mo. Di ba? Yun. Sinasabi dito. Iba dito, siguro hindi kayo hindi naman lahat, no? Siguro, you need to be sporty. Sporty naman ng mga Taurus, kaso siguro iba lang. Di ba? Kasi kung nahahata kayo ng ibang tao na hindi sila sporty, ikaw maging sporty ka. Di ba?
Yun, iwasan mo na na hindi umalis o lumaya o bumitaw sa isang sitwasyon sa buhay mo na hindi magiging maganda. Kumbaga, wag ka magkaroon ng self-limitation sa sarili mo. Mag-explore ka lang na mag-explore. Kamusta ang love? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man siya. Kamusta ang love ni Taurus? Eh, ano yun? Okay. Okay, may tao nakaka-miss o namimiss ka or namimiss mo. Okay, when it comes sa love, may taong naghihintay, Kung kayo sa kahiwalay nitong tao na to, kung kayo sa kahiwalay, itong tao na to naalala ka niya, or vice versa, no pointed name, naalala ka niya, gusto niya na commitment sa'yo, syempre ikaw pala yung hinihiling niya, namimiss ka niya, want to heal itong relationship na to, or ikaw ito, no, maaari kayo is, LDR sa iba sa inyo, sa nakikita ko ito, may inaalala siya, hindi ko alam why. Yun ang nakikita ko, nahahatak siya ng nakaraan, gusto niya ng union, gusto niya ng open communication, or gusto niya ng connection uli sa iyo nitong tao na to. Yun ang nakikita ko. And try to work it hard. Pero ang isa sa inyo, gusto niya ng mabuo ito. No? Sa nakikita ko dito. Pero ba't may lungkot? Hindi yata ito natawad sa'yo kasi want to forgive. Pero gusto niya ng new beginning. Yun ang nakita ko sa single. Sa single, meron dito, May tao dito na willing siya na ibigay sa'yo ang mundo niya. Wow. Kumbaga, may tao dito na willing siya na ibigay yung mga hiling mo. No? Nung nakikita ko dito. Maaaring nagkakausap naman kayo nito. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring mas matanda to sa'yo or vice versa. Kilala mo na daw siya. Pwede siya kasama mo sa trabaho o pwedeng nakilala mo na siya. No? Pwedeng long distance ito sa iba or nasa kabilang baryo, kabilang province man yan. Sa iba, kung kayo is in relationship, na andito yung sitwasyon na siyempre, isa sa inyong hinihiling yung kasal, no? Ako nakikita dito, hindi yung thinking or wish for a kasal. Kumbaga, pero nag-aalala, may taong nag-aalala. Ako nakikita dito. Pwedeng yung nasa malayo ang nag-aalala or ikaw nag-aalala. Vice versa. Ako nakikita dito. Pero may tao na gusto ng commitment or kasal. Or maybe ikaw or siya is merong karelasyon or may family. Yun ang nakikita ko dito. Kaya nahandun yung situation na worrying. Kumbaga, wait lang, kailangan may i-work out, kailangan may i-develop, kailangan may gawin. Kumbaga nahandun, kailangan ko munang i-release yung sarili ko doon sa sitwasyon. And then, ibibigay ko yung hiling mo na handoon yung sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko dito. Sa mga magkakarelasyon, O kaya naman, kung mag-asawa na kayo, andun yung commitment. Yun nga lang, may worrying situation ako nakikita dito. Pwedeng sa side niya o sa side mo. O pwedeng dito sa relasyon na to na nag-worry ka kasi maaaring may third party, no? Kumbaga, may third party kasi rin ako nakita. Kamusta ang money nito? Sa iba naman sa inyo, is nagkahiwalay na dito, no? Kumbaga, yung tulad ng sabi ko, di ba, nagkahiwalay na. Pwedeng nagkahiwalay because of sa ibang relasyon o kaya pwedeng nawala, namatay, ganyan.
kung ano man yun. Yun ang nakikita ko dito. Pero nahahatak pa rin siya na nakaraan. Money ni Taurus. When it comes sa money mo, may sinusuportahan ka? May nakita ko dito sinusuportahan mo. Okay, when it comes sa money, mukhang may pagtahak, no? May tatahakin ka na bagong destination. Pwedeng new work, new situation. Yan. Money mo, may papasok naman eh. Pero andito si Fool. Kumbaga, andun din yung sitwasyon na kung gusto mo mas maganda o mas marami pumasok na pera or mas maglumago pa, is this a time na may mga dapat kang i-let go, you need to start a beginning or mag back to the basic ka. May mga dapat mo nang iwasan, ikat, or may mga dapat mo nang you need to walk away in a situation na hindi makakagot sa iyo, 'di ba? Para mag-success yung pera mo or business mo. Yun ang nakikita ko dito. Yun. So, iba dito may sinusuportahan daw kayo. May tao na sinusuportahan mo or binibigyan mo ng pera. Yun ang nakikita ko dito. Devil, oh. Kung may mga bad habit kayo, iwasan nyo na lang, no? Marami kasi ang ibig sabihin ng bad habit, syempre. Pag ay magasta, ganyan. Any situation. Yun ang nakikita ko. You need to start a new beginning into your life if you want to success more sa buhay mo. Kung gusto mo lang naman, nasa sa'yo naman to. At yung magsasucess ba? Magiging okay naman daw eh. You need to start lang from the basic. Umaga iba sa inyo medyo hirap, no? Sa pera. Zero balance siguro yung iba dito. Dahil sa, siguro hindi man ganun na totally zero or dahil sa suporta o may sinusuportahan kayo maaring ganun. Tingnan natin any opportunity ni Taurus. May gulo, no? Pwedeng away, pwedeng hindi pagkakaintindihan, pwedeng mga disagreement, competition, agreement, tension, pwede rin. Mga ganun sitwasyon. And opportunity, may mga lakad kayo kasi dito is may mga union, no? Yan, tulad ng sabi ko kanina, may mga union na mga loyal person sa buhay mo. O hindi yung mga kaibigan, kapamilya, karelasyon, kung sino man yan, may mga lakad. Ako nakikita sa iyo. And then, there's a new horizon, no? There's a new horizon into your life, sa iba sa inyo. Sa iba dito, partnership to. Yan, partnership sa iba is may mga new commitment. Ako nakikita dito. You put some effort sa isang bagay, sa isang sitwasyon sa buhay mo na gusto mong mag-success. Yan ang nakikita ko sa iyo. Parang may mga i-move forward ka na o hindi na yung tibay na loob mo to move forward. Andito na rin yung no, is controlling yourself dito kasi pwedeng emotion, you try to make it balance din kasi sa nakita ko dito, may mga pagpapasyahan ka raw at may pagpufukusan ka na this time. Yun na nakikita ko sa'yo dito. May pagwawagi, ako nakikita sa'yo. Hindi ko alam in what way, pero may pagwawaging magaganap ang mangyayari sa buhay. Sa iba sa inyo is magulo yung isip. Advice po, universe. Kay Taurus. Or marami lang kayong iniisip. Ay, ano ba yan? May mga bagay o sitwasyon na na hindi mo pa rin kayang mabitiw-bitiwan o hindi mo pa rin ma-let go. May travel yung iba?
May hihingi sa'yo ng tulong. Mm. O may tinutulungan ka lang talaga. Bakit may taong makasarili? Kailangan mo ng self-care Taurus Ingatan mo lang din yung sarili. Pero nasa sa'yo pa rin yun. Sabihin nyo na naman. Sabihin nyo din sa akin pag oras mo na. Bala nga kayo sa buhay nyo. Kikitid. Ang kikitid ng utak no? Bahala kayo. Sabi ganun. Okay. Dito sa situation mo, yes, there's a lack. No? Nandito rin kasi si word. There's a lack. May mga end of the hardship situation. Magtatapos na ang paghihirap. Congrats. May positivity happen. Andito ka na sa situation mo na umaasa ka na sa magiging magandang mangyari. No? Sa tatahakin mo. Maraming tao ako nakikita dito. And then also, siguro may mga group situation o may you lead something or may pupuntahan ka na mataong lugar sa nakikita ko dito. And then, syempre, positivity is coming. May mga luck sa'yo, no? There's a luck or andoon yung sitwasyon na may mga improvement sa iba sa inyo ng finances o financial. Sa iba dito, may mga recovery. Kung kayo is may mga sakit or may mga nararamdaman kayong pagod, yan, may mga recovery situation. Ako nakikita dito. May mga sitwasyon na magtatapos na sa buhay mo. As in, may mga accomplishment, there's a harmony and peace coming. Also, may mga manifestation ka or desire na marireceive mo, no? O you will receive. And then also, travel or sabi ko travel or lakad, di ba? May lakad soon. Yan. And then, mas more ka magiging more on maturity this time, More on maturity. May mga achievement, fulfillment situation. May mga sitwasyon na magtatapos. Advice. Ang advice is acceptance, no? This is a time to accept all the lesson na you learn from the past. Focus ka lang to fulfill yung mga dreams or yung mga desire mo sa buhay mo. Focus to accomplish something. Huwag kang mawawalan o mapanghihinaan ng loob. Speak out, sinasabi rin dito. And then also, strength, no? Ang sinasabi rin dito. Lakasan mo lang yung loob mo, ganyan, ang dito, sa iba sa inyo. Calm, be patient, and always balance. Arigato namaste, God bless.